Magandang araw! Up for some trivia? Alam niyo ba na kung may Manila Bulletin ay meron ding Albay Bulletin? Tama! Gulat ka, no? Ang Albay Bulletin ay isang lokal na publikasyon sa Albay kung saan nagre-release ng mga balita at impormasyon tungkol sa probinsya nito. Nakapaloob dito ang mga impormasyon katulad na lamang ng politics, business at iba pang mga events na ginaganap sa komunidad nito. Ngunit bago ang lahat, this is your girl Esther, ang inyong makakasama sa makabuluhang talakayan across your town. Sama-sama nating alamin ang kwento ng Albay Bulletin, isa sa mga kilalang news distributor across Bicol. Ating sasagutin ang mga katanungan kagaya na lamang sa kung paano at kailan ito nagsimula, ano-ano at sino-sino ang nasa likod ng bawat istorya nito, at higit sa lahat ay kung paano sila nag-a-adjust sa digital journalism. Tara, let's! So, ngayon po ay makakasama natin si Sir Mark Gonzales, ang Public Information Officer ng probinsya po ng Albay. Siya po ang sasagot sa ating mga katanungan. Sir, good morning po. Salamat po sa pagtanggap ng imbitasyon po namin. Yes, good morning too, and we are honored na napasyalan kami ng mga journalism students ng Bicol University, and I'm so honored for this opportunity para at least malaman naman ng community kung anong ginagawa namin dito sa Albay Provincial Information Office. Ayan, thank you so much, sir. Albay Bulletin has been running for almost ilang taon na nga po, sir? Siguro nung panahon pa ni Governor Bichara, almost mga 20 years na. Almost 20 years. Can you share with us the history of Albay Bulletin po? Ito pong Albay Bulletin, pabago-bago ito ng name. Depende kung ano ang gusto ng na sitting governor. Yes. Nung panahon nga ni Governor Bichara, kung saan ito ay nagmula, nag-start, ang nino, Albay Capital Today. Albay Capital Today ang pangalan niya. And then, hindi pa kami nagpa-publish ng parang magazine type, lithograph lang. So noon nga monthly yung namin, yung mga monthly, and then pagpasok ni Governor Salceda, ginawa ng quarterly. Pero dinagdagan ng pages kasi noon 6 pages lang, parang 8 pages, parang gano'n. Ngayon ginawa ng 16. Nung pumasok si Gobrosal noon, Albay Capital Post yan. Albay Capital. Ngayon, nung pagpasok naman ni Grex Lagman, kasi nasuspend noon si Gobrosal, pinalitan Albay Bulletin. O yan na yung Albay Bulletin. Hanggang ngayon, Albay Bulletin. Opo. And then, yung papasok ngayon na last quarter na special issue, third quarter pala ngayong September, July, August, September, Albay Capital Post na naman. Mababago naman po siya. How about its mission and vision po? Primarily, ang mission namin to become the pinaka-premier information hub ng probinsya. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng overview tungkol sa organizational structure ng Albay Bulletin? Sino-sino rin po ang mga tao that keeps the publication alive? And what are the specific responsibilities? Actually, ito pong opisina na Albay PIO, composed ito ng 3 division. First, yung sa admin, yung sila ang namamahala ng dito sa mga processes dito sa opisina. And then yung kami yung broadcast division, yung Albay PIO Net TV. And then ito na nga publication division. Isa lang po yung Albay PIO, tapos Albay Bulletin. Yes. Hindi kami independent. Hindi independent yung Albay Bulletin sa Albay PIO. Meaning siya yung byproduct ng opisina. Opo. So sa Albay Bulletin po, ano pong mga guidelines ang sinusunod para masigurong ang mga balitang na ilalabas ay totoo, tapat, makabuluhan at kapakinabangan sa tao? Yung aming mga kino-cover, yung mga events and activities ng mga department dito na nag-implement ng kanilang mga programs. Halimbawa naman sa APSIMO, weather update, may paparating na bagyo, lagi kaming send out ng advisory, updates ng sa bagyo, pati na yung mga precautionary measures, yun.
Paano ninyo pinangangalagaan ang balance po at objectivity lalo na kung ang balita ay sensitibo o may kinalaman sa lokal na pamahalaan? Actually, kami DevCom, Development Communication lang. Ibig sabihin, kung may mga issue na halimbawa controversial issue, halimbawa yung mga flood control, objective lang kami kung ano halimbawa si Go nag-inspect sa flood control. We just lay down the fact na siya pumunta nag-inspect sa flood control without editorializing the matter. Ano po ang karaniwang makikita o mababasa sa inyong pahayagan? Or meron po ba kayong regular sections na inabangan ng inyong mga mambasa tulad ng opinion or community views? Yan siguro yung editorial dyan sa Albay Bulletin, yung official stand for the quarter. Halimbawa, may napakagandang event for the quarter, yun ang gagawa namin ng editorial. Di ba? Maraming klase ng editorial, di ba? Editorial to inform, pero normally yan, just to elaborate more on the news sa ang editorial ng government publication. So, process naman po tayo ng pag-cover. Okay, sige po. Paano po ang proseso mula sa pangalap ng informasyon hanggang sa pagsulat at pag-publish? Okay, oo. So, first niyan, magsisend out sa amin ng invitation yung department na may event. Susulat siya kay Gob, and then attention ako na magpapakover po kami. May sample ako ng mga letters. Magpapakover po kami ng aming event na on this day, kung saan, what, where, when, kung ganon. Tapos, approbang ko yan, and then i-deploy ko, tatanungin ko doon sa mga news editor kung sino ang available na writer na nakabit dito or naka-assign dito sa opisina na ito. Inonote ko na sila. Sabi ko, halimbawa, Danny with Rico as photographer, sila yung mag-cover ng event. At yung writer, ikukunin naman niya yung mga salient points or information doon sa event na kino-cover niya. And after noon, babalik na siya dito, magsusulat na siya o gagawa na siya ng report about ng kinover niya. And yung photographer din, mag-i-edit din siya ng mga photos, yung akma, and then ipapasa niya dun sa editor, and then pagkatapos ng pasa, pag okay na sa akin, ipapasa naman sa akin ng editor. Pag okay na sa akin, gagawa na nung editor ng article with picture, yung nakuhang picture, tapos i-post na siya. Kapag na-publish na ang pahayagan or itong magazine, paano po ninyo i-distribute sa mga mambasa sa Albay? Like yung kanina po yung sinabi. Yes. Meron po kami ditong circulation manager din. So, lahat ng mga copies niya, lahat ng mga opisina, pati paaralan, libraries, binibigyan yan. Manual siyang dinidistribute. Pupunta po sila doon, tapos i-distribute magbibigay ng 5 copies, gano'n. So, may mga may mga challenges din po na hinaharap yung Albay Bulletin as well. Alam mo yung mga challenges, normal yan sa isang organization. Halimbawa, minsan kulang kami sa gamit, minsan kulang sa writer, kasi minsan sabay-sabay yung events. So, minsan hindi kami nakaka-deploy sa lahat ng event, hindi mo mapagbibigyan lahat. Pero, paano po pala pinupuntahan yung Albay Bulletin? Pondo. Ay, oo. Every department naman dito sa Kapitulyo, may sinusubmit na plan, program, and budgeting. We are a government organization. Okay. We have our own fund from the provincial government. Okay. So, any last message or like kung may gusto po kayong maisabi or maibahagi sa mga manonood natin? Yes, oo. Gusto kong ipaabot through the Bicol University journalism student to invite the public, yung mga nare-reach out nila, pati na yung mga estudyante, to follow, like, and share our mga postings sa Albay PIO Provincial Information Office page. Yan doon yung mga updates and mga announcements and lahat ng mga informasyon na gusto nilang malaman tungkol sa Albay Publishing. That's all po for today, and thank you so much, sir, sa interview session na ito. Sure. And thank you din sa iyong pagiging interview. Sa galing mo mag-interview. Ito pala. And then, you are Corina.
Really in the making. Thank you so much, sir, for that opo, compliment. sige. At ayun na nga mga ka-journal, nalaman na natin ang kwento sa likod ng Albay Bulletin. Or should I say, Albay Capital Post. Pero may tanong ako sa inyo. Kung kayo ay magiging writer ng lokal na pamahayagan sa inyong lugar, ano ang kwentong una mong isusulat? Sa muli, this is your girl Esther, ang inyong nakasama sa makabuluhang talakayan na Cross Your Town. Tayo ay magbasa, makibahagi at makialam. Paalam! Until next time!